sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. May mga taong dumadaan sa matinding pagsubok ng buhay, pero makikita pa rin sa kanila ang katatagan at tibay ng loob na nagpapahintulot sa atin na harapin ulit ang mundo. Kahit na may mga sugat pa tayong dala-dala, alam nating kaya nating mabuhay ng may kabuluhan at saya. Dear Papa Dudut, ako po si Abby, 32 years old, tubong Quezon City. Alam ko na marami ng mga kwentong may kakaibang pangyayari na siguro'y halos lahat ay nakarinig na o nakaranas na ng naranasan ko rin noon. Sa loob ng 7 taon na pagsasama, na kahit kailan ay walang nangyaring malalang pag-aaway sa pagitan namin, ay bigla na lamang nauwi sa hiwalayan. Sa totoo lang ay mababaw lang yung reason. Kailangan daw muna niyang hanapin ang sarili niya. Sinubukan kong ipaliwanag sa kanya ang lahat dahil sobrang nalalabuan ako para makipaghiwalay siya sa akin ng ganon na lamang. Pakiramdam ko rin noong mga panahon na yon ay parang bigla na lamang niya akong itinapon. Pero kahit na anong pakiusap ko sa kanya noon para isalba ang relasyon namin dahil nalalapit na rin ang araw ng kasal namin noon, 2 buwan na lang ang hinihintay namin. Ngunit sadyang napakatigas ng puso niya. Tuluyan pa rin niya akong iniwan ng walang kalinawan. Simula ng araw na yon, walang gabi na hindi ako umiiyak. Pakiramdam ko noon ay parang bigla akong nawala sa sarili ko. Na parang naliligaw ako na hindi ko maintindihan. At sa mga araw pa rin yon ay hindi ako tumigil na gumawa ng paraan para kausapin siya. Nang mapag-usapan sana namin ng mas maayos ang totoong dahilan kung bakit gano'n na lamang niya kadaling bitawan ng 7 taon na relasyon namin. Hanggang sa umabot na nga na blinak niya ako sa mga social media accounts niya. Sa sobrang desperate ko noon, pumunta ako sa bahay nila pero lagi siyang wala. Tanging 2 nakababatang kapatid at parents niya ang nadadatnang kong humaharap sa akin. At nung huling punta ko doon ay nalaman ko na umalis daw si Josh. May bitbit na maleta. Ang paalam ay magbabakasyon daw para huminga. Nalaman ko rin na sinabi na sa kanila ni Josh na hiwalay na raw kami at hindi na matutuloy ang kasal. Sa mga narinig ko noon, Papa Dudut, napahagulhol na lamang ako ng iyak sa harapan ng pamilya niyang minahal ko na rin at itinuring na ikalawa kong pamilya. Matapos akong kausapin ang buong pamilya niya, humingi sila ng tawad sa akin dahil sa ginawang yon ni Josh. Isang mahigpit na yakap ang ipinabaon nila noong umuwi na ako matapos kong nilinaw sa kanila ang side ko. Nawala akong naisip na kasalanan o rason kung bakit siya nakikipaghiwalay. Mula noon, Papa Dudut, ay puno ng lungkot, galit at sama ng loob ang puso ko para kay Josh. And after 2 weeks, inayos ko ang lahat ng dapat ayusin sa naudlot naming kasal bago pa dumating yung araw ng kasal namin. Ipinakancel ko ang mga pwede pang i-cancel.
Binenta ang mga dapat ibenta. Lahat-lahat inayos dahil wala namang ibang gagawa kundi ako lang. Yung mga nagastos ni Josh ay hindi ko na ibinalik pa dahil siya naman ang dahilan bakit hindi natuloy ang kasal. Yung natitirang pera at pinagbentahan ng mga bagay-bagay ay itinago ko muna. Sinabi ko rin sa mga kamag-anak at mga kaibigan ko na hindi na matutuloy ang kasal. Marami silang tanong pero hindi ko na lamang sinagot. At nang makakuha ko ng leave sa trabaho ay agad na ako nag-impake at nagpaalam sa parents ko. A day before ng biyahe ko, pinagpaalam ko na dadalhin ko yung sasakyan at mawawala ng 1 linggo. Hindi naman sila nagtanong pa at mukhang naintindihan naman nila ako noon. Basta niyakap lang nila ako ng mahigpit bago ako umalis para subukang makalimot at hanapin din ang sarili ko dahil baka magka-mental breakdown ako kapag patuloy lamang ako sa paulit-ulit na takbo ng buhay matapos ng nangyaring pag-iwan sa akin. Papadudot na isipan kong pumunta ng Ilocos Sur noon. Pero sa dami ng tumatakbo sa isipan ko ng sandaling yon, hindi ko napansin na papunta na pala ako sa Baguio City. Natawa na nga lang ako sa sarili ko dahil sa nangyari, pero naalala kong sabi ng ibang ka-work ko. Maganda raw doon para magpahinga at makahinga ng sariwang hangin, lalo na kung gusto mong mag-me time. Kaya imbes na bumalik ay nagtuloy-tuloy na lamang ako sa pagmamaneho. Nang makarating ako sa Baguio at makahanap ng transient house na hindi nga anong matao ang paligid, doon ako nagpasyang magstay. Saglit lang akong nakapagpahinga noon nang maisipan kong maglakad-lakad. Kumain ng mga pagkaing trip kong tikman sa tuwing may nadadaanan. At kapag napagod na ay saka uuwi sa tinutuluyan. Ginugol ko ang 1-week leave ko sa paggala sa mga lugar na tourist spot o sa hindi madalas puntahan ng maraming tao. Noong last 2 days pumunta ako sa mga lugar na nirecommend sa akin ng isang tauhan sa tinutuluyan ko. Narinig daw nito na nagpapahanap ako sa kaibigan ko ng lugar na may iba't ibang bulaklak na kakaunti lang ang pumupunta. Habang naglalakad-lakad ako sa lugar na yon, at nag-i-enjoy sa kakatingin ng iba't ibang bulaklak, hindi ko namalayan na nahulog na naman ako sa pag-iisip. Sa sobrang lalim na mga iniisip ko ay hindi ko na napansin na sobrang napalayo na pala ako mula doon sa lugar. Noong pabalik na sana ako ay naagaw ang pansin ko ng isang signage na bawal daw pumasok. Hindi ko alam kung parte pa ba yon ng property ng pinuntahan ko. Pero dala ng curiosity ay tuluyan akong pumasok sa bakurang sira-sira na. Habang papalapit doon ay nakaramdam ako ng kakaibang lamig na parang may sumalubong sa akin. Nung nasa harapan ako ng lumang bahay, pakiramdam ko ay parang may kung anong humihila sa akin papasok. Habang unti-unti kong nararamdaman na nalulungkot ako. Basta na lamang nag-flashback ulit sa akin ang lahat ng hinanakit na dala-dala ko. Pero nagpatuloy pa rin ako sa paglalakad hanggang sa may natanaw akong mga magagandang bulaklak mula sa harapan ng lumang bahay. Nasa kaliwang bahagi yon ng bahay. Ewan kung saan ako kumuha ng lakas ng loob na magpatuloy sa pagpasok para puntahan yon. Papadudot, hindi ko napigilang mapangiti sa pagkamangha ng makitang maraming mga tumubong bulaklak doon na sobrang gaganda. Kahit na may mga nakahalong mga makakapal at nagtataasang damo ay sobrang ganda pa rin ang lugar. Siguro noong maayos pa yung property na yon, ay parang pang fairy tale ang ambience. Sinimulan kong kumuha ng mga pictures hanggang sa may kakaibang bulaklak na nakatawag ng pansin ko. Dala ng curiosity ay nilapitan ko yon at inabot para hawakan ng tangkay. Para mas malapit ko sanang maamoy, pero bigla akong nasugat. Hindi ko napansin na matatalim pala ang dahon nun. Ramdam ko noon yung hapdi at
pagkakahiwa sa daliri ko. Dumugo yon kaya sinipsip ko kaagad para huminto bago ko binalutan at tinalian ng wipes na pinatuyo ko muna. Nung maayos na ang lahat ay pinagpatuloy ko lang ang pagvivideo at pagpicture hanggang sa magsawa na ako. Matapos kong libutin ang lugar ay doon na ako nagpasyang umuwi. That time, Papa Dudut, may pupuntahan pa akong kainan para mag-dinner bago umuwi sa tinutuluyan ko noon. Natatandaan ko pa na habang nagmamaneho ako paalis sa restaurant na kinainan ko ay nararamdaman kong biglang parang may mabigat na kung anong nakapatong sa likod ko. Mula sa batok pababa sa may bandang bewang sa likod ko tapos ay sinundan yon na parang may bumulong sa tenga ko. Agad akong napapreno. Mabuti na lang at wala akong kasunurang sasakyan kundi baka na disgrasya na ako. Tiningnan ko noon ang backseat pero wala akong nakita kaya pinilit ko na lamang noon na ituon ang pansin sa pagmamaneho hanggang sa makarating sa tinutuluyan ko. At noong gabing patulog na ako ay hindi ko alam kung bakit hirap na hirap akong makatulog. Kahit nakahiga na kasi ako ay parang may mabigat pa rin akong nararamdaman sa likod ko. Inisip ko na nga lang noon na baka pagod lamang ako sa paglalakad at sa pagdadrive, Papa Dudut. Kinabukasan ng hapon umuwi na ako ng Quezon City, gabi na nang makarating ako sa bahay noon. Pagdating ko ay sanalubong ako ng yakap ng mami ko at tinanong kaagad ako kung bakit matamlay ako, na parang may sakit daw ako. Sinabi ko na lamang na pagod lamang siguro ako sa biyahe. Pinaghain niya ako kaagad ng makakain noon. Kumain daw muna ako bago matulog. Ramdam ko ang pag-aalala sa akin ni mami. Kaya sabi ko na lamang sa kanya ay okay na ako at wag na siyang mag-alala pa. Katunayan, Papa Dudut, gusto kong kalimutan ang lahat noong makabalik na ako ng Quezon City. Pero ang hirap gawin, parang hindi ako makalaya sa mga alaala at nararamdaman ko noon. Akala ko'y maaari kong baliwalain ang lahat ng mga nangyari. Akala ko na kapag umuwi na ako mula sa pahinga ay mawawala na rin ang lahat ng sakit. Pero mali ako. Akala ko lang pala. Kahit na anong gawin kong pagkakabisi ay hindi pa rin ako naging okay. Nandun pa rin yung mga tanong na what ifs na hindi pa nabibigyan ng sagot. Gabi-gabi pa rin akong umiiyak. Kahit na anong pilit ko sa sarili ko na dapat na akong mag-move on ay hindi ko pa rin magawa. Bumabalik pa rin yung mga ala-ala namin. Mga pangarap na magkasamang binuo na nilulook forward naming pareho noon. Lahat ng yon, Papa Dudut, ay hindi matigil sa isipan ko. Mas lumala din noon ang insomnia ko. Hindi ko alam kung bakit nahihirapan akong makatulog. At mas lalong hindi ko alam na doon na pala nagsisimula ang lahat ng kakaibang mangyayari sa buhay ko. Lalo na noong matapos kong makita ulit si Josh. Isang Sabado ng umaga yon na nagpa siya akong pumunta sa mall. Hindi ko ina-expect na doon ko makikita si Josh. Hindi ko alam kung paano maipapaliwanag sa salita ang eksaktong nararamdaman ko pagkakita sa kanya. Kasama ang babae na hindi ko makakalimutan kahit saan man ako magpunta. Si Mary Joy, ang ex-girlfriend ni Josh na dati nang nagpapapansin sa kanya kahit na kami na noon. Kasalukuyan silang nasa pastries and restaurants. Masayang nag-uusap, nagtatawanan habang kumakain ng cake at umiinom ng kape. Ramdam ko ang paninikip at paghapdi ng puso ko noong time na yon, Papa Dudut, na parang bumabalik lahat ng sama ng loob at pagkabigo ko na nararamdaman ko noong bigla na lamang niya akong iniwanan. Hindi ko maintindihan na iniwan niya ako para lamang sa babaeng minsan na siyang iniwan dahil hindi seryoso sa kanya. Na noong sila pa ay patuloy lamang na nag-i-entertain ng iba at madalas na magsinungaling sa kanya. Bakit ako na totoong nagmamahal sa kanya at nagpapahalaga sa feelings niya ay ginanito na lamang niya. Sobrang sakit,
Papa Dudut. Kahit na hanggang ngayon na sinusulat ko ito, nararamdaman ko pa rin yung exact pain na nararamdaman ko ng mga panahon na nakita ko sila. Katunayan, Papa Dudut, noong nasa 1 taon at 8 buwan pa lamang kami ni Josh, bilang mag-boyfriend and girlfriend, etong si Mary Joy ay nagsimula ng magpapansin sa kanya noon. Gumagawa ito ng paraan para magkita sila ni Josh at para magkaroon ng pagkakataon na makausap ito. Natatandaan ko pang nasa call kami noon ni Josh. Naikwento niya sa akin na nakita daw niya ang ex niyang si Mary Joy noong hapon na yon. Noong panahon na yon, Papa Dudut, aware akong nakipagkita si Josh sa kaibigan niya. Napangalanan na lang nating Nathan. About sa work yung pagkikita nila. Alam ko yon dahil sinabi yon sa akin ni Josh. Pero nagulat ako nang makwento ni Josh na bigla daw dumating itong si Mary Joy doon sa office ni Nathan. Ang reason, binisita lang daw nito si Nathan. Sa isip-isip ko noon ay imposibleng coincidence naman yon. Kasi 2 days before magkita si Nathan at Josh, doon ko nga lang nalaman na magkikita ang mga ito dahil may pag-uusapan about sa project. What more doon sa Mary Joy na yon na kaibigan rin ni Nathan? Kwento ni Josh, nagulat daw siya na nakita niya yung ex niya doon. Dagdag pa niya na sumama pa raw itong babae hanggang sa office niya noong magpunta silang dalawa ni Nathan. Tapos nung may call daw si Nathan at naiwan silang dalawa, doon na raw siya kinausap ng ex niya. Kinumusta daw siya, kinumusta yung love life niya. Nang sabihin daw ni Josh na ayos lang naman. Sunod daw na tanong nito sa kanya ay kayo pa rin ba ng girlfriend mo? Nang masagot daw niyang oo, kami pa rin ng girlfriend ko. Sinundan daw nito ng tanong na kumusta naman kayo? Sinagot naman daw yun ni Josh na okay naman kami at masaya. Ang sabi naman daw ng ex niya, ako naman wala pang boyfriend, matagal na. Hindi ako nag-i-entertain simula nung maghiwalay tayo. Pero pinag-iisipan ko na nga ulit na tumanggap ng manliligaw. Pagkarinig ko sa kwento ni Josh ay natawa na lamang ako kahit na nakakaramdam ako ng inis para doon sa ex niyang papansin. Dagdag pa nga niya na nagtataka daw siya bakit sinasabi sa kanya yon, hindi naman daw niya tinatanong ito. Pabirong sinabi ko na lang kay Josh na baka ikaw yung hinihintay. Magpapaligaw na. Kasi nakita ko na ulit. Ina-update ka yata. Nagpaparinig ganon. Tawanan na lamang kaming dalawa noon nang sabihin ko yon, Papa Dudut. Panahon na yon ay ramdam kong mahal niya ako. Sigurado akong ako lang ang laman ng puso niya. Dahil lahat ng mga dapat kong pagselosan, pasimple niyang nilalayuan. Gumawa siya ng paraan para hindi ko maramdaman ang selos. Binigyan niya ako palagi ng assurance and security sa relationship namin. Napag-green flag niya noon kaya lalo ko siyang minahal. Noong gabi rin yun, Papa Dudut, inalaman ko rin yung iba pang nangyari tungkol pa rin kay Mary Joy. Ikinuwento niya siguro dahil napagkwentuhan na rin namin at marami na rin akong mga katanungan noon. Isa pang kwento ni Josh nang makapag-usap sila noon ni Nathan bago pa mangyari yung pagkikitang yon. Nangyari daw yung usapan sa pagitan nilang dalawa ng kaibigan niya noong mga ilang buwan pa lamang daw kaming magkasintahang dalawa. Nabanggit daw sa kanya ni Nathan na sinabi daw ni Mary Joy na ex daw nito si Josh. At ang sabi pa daw ay maybe someday, pinag-pray ko na kung kami pa rin sa huli, kami talaga. Something like that, Papa Dudut. Dahil doon ay otomatikong napataas yung kilay ko pagkarinig sa sinabing yon. Sa isip-isip ko ay sobra naman yung babaeng yun kasi alam naman niyang may girlfriend na si Josh at ako yon. Tapos pinagpipray na kung sila sa huli sila talaga. Feeling ko that time ay mali na. Parang sinasabi niyang pinagpipray niyang hindi magtagal ang relationship ni Josh sa kasalukuyang girlfriend which is ako. Sinabi ko kay Josh yung nasa loob ko about doon.
Akala ko ay kakampihan niya ako bilang pampalubag loob man lang sana, pero sinabi niyang baka hindi naman daw yon ang ibig sabihin ng tao. Kaya naman lalong nagpanting ang tenga ko noon. Kaya pinagpilitan kong ako ang mas nakakaalam ng ibig sabihin noon dahil babae din ako. Alam ko ang mga ganyang galawan. Dahil sa mga nangyaring usapan na yon, Papa Dudut, ay muntik na kaming mag-away. Kinimkim ko na lamang ang inis ko at pinili na lamang na mag-focus sa relationship naming dalawa. Pero inaamin kong sobrang na bad trip ako ng mga sandaling yon. Pero kumalma ako nang sabihin niyang huwag akong mag-alala dahil matagal na silang tapos. Wala na siyang nararamdaman para dito at bago kami matulog, sinabi niya sa akin na nirestrict niya yung old convo nila ng Mary Joy. Hanggang sa may isang taon nang lumipas, Papa Dudut. Isang hapon habang magkasama kami ni Josh, bigla niyang ipinakita sa akin na nag-chat daw yung ex niya sa kanya. Tinatanong daw kung anong gagawin nito sa mga litrato nilang dalawa noong sila pa. Nagtatakang sabi ni Josh noon na bakit daw bigla na lang itong nagtanong ng ganon, matagal na daw silang hindi nag-uusap. Sabi ko naman sa kanya ang weird ng babaeng yan. Papansin na masyado. Pati mga old photos ginagawang dahilan para may reason na kausapin ka ulit. Buisit. Hindi ba yan alam ang tinatawag na girl code? Siguro para pakalmahin ako. Sinabi niya na wala daw siyang balak replyan ito. Sa part na ito, Papa Dudut, ay sobrang green flag ni Josh sa paningin ko noon. Pero ngayong sinusulat ko na ito ay napagtanto ko na red flag yung ginawa niyang pagtingin-tingin pa rin sa old convo nila na naka-restrict na. Dapat nga ay burado na yon at hindi restricted lang kung talagang wala na siyang pakialam pa. Pero kung pagbabasehan naman kung ano ang pagkakakilala ko sa kanya noon, nire-restrict talaga niya lahat ng convo niya sa mga taong ayaw na niyang makausap pa. Habang patatag ng patatag ang relasyon naming dalawa ni Josh. Sa bawat paglipas ng mga taon, ito namang epal na si Mary Joy ay hindi tumitigil na gumawa ng paraan para magkaroon ng pagkakataong makadaong palad niya si Josh na fiancé ko na noon. Isang araw na lamang ko na lamang nakasama itong si Mary Joy sa project na nakuha ni Josh. Kumbaga sa ibang company itong ex niya pero iisang client lang yung pinagtatrabahuhan nila. Nung unang malaman ko yon, kahit inis ako at alam kong hindi yon basta-basta coincidence na naman, ay mas nilawakan ko na lamang ang pangunawa ko at tiwala sa fiancé ko. Alam kong wala din kasing alam si Josh doon dahil maski siya ay nagulat nang makita raw niya ang ex niya sa planta. Madalas din naman niya akong i-update noon at sinasabing hindi ko kailangang mag-alala na ako lang yung mahal niya. At kung magkakaroon man daw ng pagkakataon na magkausap sila ng ex niya ay sinisigurado niya sa akin na about work lang yon at hindi mahaluan pa ng kung ano paman. Pero mula noon, Papa Dudut, nagbago ng paunti-unti ang ugali ni Josh. Hindi na siya madalas tumatawag para kumustahin ako. Hindi na kami nagkikita ng madalas. Minsan na nga lang kami magkita at ako na lang ang gumagawa ng paraan. Madalas ay sinasabi niyang busy siya sa trabaho. Maraming tinatapos at kung ano-ano pang alibay na valid naman kung pakikinggan. Pero sa isang picture na pinost ni Nathan sa social media, kung saan ay nakatag siya ay nakita ko silang magkasama ng ex niya. Kuha yon sa isang cafe. Nagtanong ako sa kanya tungkol doon pero sinabi niyang nag-uusap lang daw sila about sa work. Doon pa lang ay iba na ang kutob ko, Papa Dudut. Pero sinolo ko na lang ulit. At nung 2 buwan na lang bago ang kasal namin ay bigla na lang siyang nakipaghiwalay. Papa Dudut, pagkatapos ng araw na makita ko si Josh at Mary Joy sa mall, lalo akong nawalan ng gana sa lahat ng bagay. Hindi na rin ako makakain ng maayos. Parang nawalan din ako ng ganang magtrabaho. Gusto ko na lang manatili sa bahay at matulog ng matulog pero hindi ko naman magawa dahil mas lumala ang insomnia ko. Maraming pagkakataon na hirap akong matulog. Minsan pa nga ay hindi na ako nakakapasok ng trabaho dahil puyat ako. Pakiramdam ko rin ang bigat-bigat ng katawan ko.
Hirap akong makabangon. May mga pangyayari din sa bahay na hindi ko maipaliwanag. Gaya ng kapag patulog na ako at naka-off na ang ilaw, bigla na lang may kung anong bubulong ng mahina sa tenga ko. Minsan kapag nasa kalagitnaan ako ng tulog, bigla-bigla na lang may naririnig akong umiiyak. Kapag bubuksan ko naman ang ilaw ay wala naman akong ibang taong nakikita. Katunayan 2 beses ko yung naranasan, Papa Dudut. Hindi ko alam kung niloloko na lang ba ako ng imahinasyon ko o kung ano man. Dahil sa kakaibang pangyayaring yun noon, inisip ko na lang na baka sobrang stress lang ako. Pero nasundan pa rin ulit yon ng kakaibang pangyayari, Papa Dudut. May isang gabi na habang nakahiga ako at pinipilit matulog ay bigla ko naramdamang bumukas ng dahan-dahan ang pinto ng kwarto ko. Dahil doon ay mabilis akong napabangon at naglakas loob maglakad palapit sa switch ng ilaw. Nang tuluyang lumiwanag, wala naman akong nakita ulit na kahit na sino sa loob at labas ng kwarto. Lumabas ako para tingnan ang sala na medyo madilim noon dahil tanging ang nakabukas lang ay ang lampshade na nasa sulok. Nung matapos kong may check yung sala, ipinasya ko nang agad bumalik sa kwarto. At habang pabalik ako ay biglang parang may tao na naglalakad sa likod ko. Agad ko yung nilingon pero wala naman akong nakita. Dahil na rin sa kakaiba ng nararamdaman ko ay patakbong pinagpipindot ko ang switch ng mga ilaw sa salas at kusina. Kinuha ko yung baseball bat na nasa likod ng malaking vase. Nung matapos kong suriin ang lahat ng sulok ng bahay at wala akong nakita. Hindi ko na kinatok pa ang parents ko kasi nakasanayan na nilang mag-lock ng kwarto tuwing matutulog na sila. Bago ako bumalik ng kwarto ko, pinag-check ko rin ang mga pintuan at bintana. At doong masigurado kong nakasarado na ang lahat at nakalock ng maayos. Tuluyan na akong bumalik ng kwarto at tinakpan ng una ng ulo ko. Inisip ko na lang ulit na baka pagod lang ako. Kaya kung ano-ano naman ang mga nararamdaman ko. Baka guni-guni ko lang ang lahat ng yon. May isang umaga din, Papa Dudut, mga 6:00 siguro yon. Papunta sana akong banyo nang marinig ko ang lagaslas ng tubig sa loob. Nang panahon na yon, isa lang ang banyo at CR naming lahat sa bahay. Kaya nang marinig ko na may tao sa loob noon, inakala kong ang daddy ko yon. Karaniwan kasi siyang naliligo ng maaga para pumasok din sa trabaho niya. Kaya ang ginawa ko ng time na yon ay tinanong ko kung matatagalan ba siya kasi iihi ako. Malinaw kong narinig ang sagot niya na sandali lang patapos na ako. Pero dahil kilala ko ang daddy ko, alam kong higit 10 minutes pa rin ako naghihintay sa sandaling niyang yon. Kaya nagpa siya akong pumunta muna ng kusina para maghanda sana ng iinuming kong kape. Pero laking gulat ko at nakita ko si daddy na nakaupo sa harapan ng lamesa may hawak na tasa ng kape. Tumingin siya sa akin at tinanong kung ipagtitimpla daw ba niya ako ng kape o chocolate drink na lang. Dahil sa nangyari ay natigilan ako, Papa Dudut. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Nang matapos akong tumingin kung ayos lang ba ako, matapos akong matigilan ay doon na ako nagsabi sa kanya na akala ko ay siya yung nasa banyo. Sinabi ko rin na sumagot pa nga siya sa akin nung kausapin ko. Pero seryoso niyang sinabi na kanina pa raw siyang nasa kusina na maaga siyang nagising dahil kailangan niyang bumiyahe ng maaga. Hindi na rin daw siya naligo kasi nakaligo na raw siya kagabi. Pero nagpumilit ako na totoo ang narinig ko nang sabihin niyang baka guni-guni ko lang daw. Dahil doon ay magkasama naming pinuntahan yung banyo para ma-prove kung may taong naliligo sa banyo. At nung nasa tapat na kami ng nakasaradong pinto ay wala kaming narinig na ingay ng tubig. Dali-dali kong binuksan yon at laking gulat ko nang makitang tuyo ang sahig. Walang tubig na umaagos. At parang hindi naman ginamit yung banyo. Napahawak ako sa noo ko dahil sa hindi ko maipaliwanag na pangyayaring yon. Nasabi ko na lang na baka mali lang siguro ako ng pagkakadinig. Habang tumatagal din, Papa Dudut, bigla na lamang ako nagkakaroon ng mga panic attacks.
Minsan kapag nasa kalsada ako, bigla na lamang akong nahihilo na parang hihimatayin kasabay ng pakiramdam na hindi ako makahinga ng maayos. Kaya kapag nangyayari yon, ang ginagawa ko ay tumitigil ako at umuupo sa tabi ng kalsada hanggang sa mawala ang ganong pakiramdam. May pagkakataon din na nararamdaman kong parang may mga matang nakatingin sa akin sa lahat ng oras, na parang lahat ay pinagtatawanan ako. May mga pagkakataon din na sinusubukan kong kausapin ng mga kaibigan ko sa trabaho, pero parang wala na akong marinig sa kanila. Pakiramdam ko ay nasa ibang mundo ako. Naririnig ko silang lahat pero hindi ko maintindihan ang sinasabi nila. Madalas ko na ring napapabayaan ng sarili ko. Nakakalimutan kong mag-ayos ng buhok at may pagkakataon na hindi na nakakapagsipilyo ng maayos. At hindi na ako naliligo ng regular. Hindi ko na alam noon, Papa Dudut, kung ano nga ba ang gagawin ko. Parang lahat ng bagay ay wala ng kabuluhan. Hanggang isang gabi, may bumubulong sa isipan ko na nagsasabing mas mabuting tapusin ko na lamang ang lahat para hindi na ako masaktan pa. Habang nakahawak ako sa railing sa taas ng bahay namin na tinatawag naming mini rooftop, kung saan kami nagsasampay, handa na akong tumalo noon nang marinig ko ang sigaw ng mami ko kasabay ng pagyakap niya mula sa likuran ko. Dinig na dinig ko ang pag-iyak niya habang hinihila ako pababa sa inaapakan ko. Kasunod noon, hindi ko na alam ang nangyari pa dahil nawala na ako ng malay. Basta nang magising na lamang ako, nasa hospital ako. At may benda na yung kaliwang pulso ko habang may IV sa magkabilang kamay ko. Doon ko na lang nalaman na kinailangan pala akong salina ng dugo at saksakan ng dextrose dahil sobrang dehydrated na raw ako. Bukod sa muntik na akong maubusan ng dugo matapos kong laslasin ang pulso ko. Noong makalabas na ako ng hospital, dinala nila ako sa isang psychiatrist. Nung una ay ayaw kong pumunta dahil iniisip ko na baka isipin nilang baliw ako. Pero pinilit nila ako, Papa Dudut. Halos magmakaawa na mga magulang ko para pumayag ako dahil alam nilang kailangan ko na ng tulong ng doktor. Sa unang session, hindi ako makapagsalita ng maayos dahil paulit-ulit akong umiiyak. Pero habang dumadaan ang mga araw at linggo, nagsimula akong makipag-usap ng bukas sa doktor ko. Sinabi niya sa akin na normal lang ang mga nararamdaman ko at natural lang daw na masaktan. Sinimulan din niya akong bigyan ng payo noon araw-araw. Inirekomenda rin ito na magsimula ako ng therapy sessions para makatulong sa pagharap ko sa lahat ng mga emosyong nararamdaman ko. May pagkakataon, Papa Dudut, na pakiramdam ko ay parang mas lalong lumalala ang kalagayan ko. Minsan may nakikita akong babae na nakasuot ng puting damit na naglalakad sa tabi ko habang naglalakad din ako. May pagkakataon na nararamdaman kong may humahawak sa mga paa ko at unti-unti akong hindi makakilos dahil kumikipot din ang kinakaroonan ko. Dahil nga sa dami ng gamot na iniinom ko para sa anxiety ko noon ay hindi ko na alam kung totoo ba ang mga ito o guni-guni ko na lamang. Dahil may pangyayari din na sobrang bigat ng loob ko na parang hindi ko na kayang tiisin pa. Sa hindi ko maipaliwanag na kadahilanan, kinuha ko lahat ng sleeping pills na mayroon ako at ininom yon ng isang inuman lang. Nalilito na ako sa mga nangyayari sa akin. Basta ang alam ko lang ay binulong yon ng isipan ko na gawin ko yon kasi yon ang paraan para makalaya ako sa lahat ng sakit na nararamdaman ko. Hindi ko alam kung ilang minuto kong naramdaman na parang nakalutang ako sa ere habang mahina kong naririnig ang mga boses ng mami ko na tinatawag ako Papa Dudut. Basta noong magmulat ako, puting kisame ng isang ospital na ang nakita ko habang naririnig ang tunog ng mga makinang nasa tabi ko. May nakita din ako noong papalapit sa akin at alam kong isa yung doktor.
Kasunod noon ay nagtakbuhan na rin papasok at papalapit sa akin ang parents ko at kapatid ko. At doon ko na lamang nadatnan akong walang malay ng kapatid kong kadarating lang noon sa bahay dahil bakasyon na nila. Nang mapansing parang hindi na raw ako humihinga, agad na akong dinala doon sa ospital. Ang sabi ng doktor kung hindi raw ako na itakbo kaagad ay baka hindi na ako na-revive dahil sa sobrang daming gamot na ininom ko. Pero sa awa ng Diyos ay nakayanan ko pa ring mabuhay. Habang nakahiga ako sa kama ng ospital noon, ramdam ko ang pagyakap ng pamilya ko sa akin. Dinig na dinig ko ang pag-iyak nila. Nang sandaling yon ay naramdaman ko ang sakit at pag-aalala nila. Doon ko biglang napagtanto na nagkamali na naman ako dahil sa ginawa kong hindi ko kontrolado. Matapos kong ma-ospital noon, sinimulan kong seryosohin ang pagpapagamot para sa anxiety at depression. Bumalik ako sa pagpunta sa psychiatrist ko at therapy sessions. Sinimulan kong sundin ang lahat ng payo na ibinibigay nila sa akin. Inunti-unti kong bawiin ang sarili ko gaya ng pagkain na ng maayos kahit na wala akong gana. Sinubukan kong baguhin ang lifestyle na meron ako at nag-exercise na rin ako para makatulog ng maayos. Maging ang pagtatanim ng mga bulaklak na gustong gusto ko ay naging part ng therapy ko. Dahil din sa tuloy-tuloy kong pag-inom ng mga iniinom kong gamot ay unti-unti kong hindi na nakikita at nararanasan ang mga bagay na hirap kong intindihin. Hindi ko na rin naramdaman yung bigat sa likod ko na parang may nakapasan sa akin. At pagkalipas nga ng ilang buwan, dinala ako ng pamilya ko sa probinsya nila sa Ilocos Sur para mabago daw ang kapaligiran ko. Minsan nakakaramdam pa rin ako ng lungkot, Papa Dudut. Pero hindi na katulad ng dati. Natutunan ko nang harapin ang mga emosyon ko at hindi ko na yon tinatago pa dahil alam kong hindi ako nag-iisa. Na meron akong pamilya at mga kaibigan na sumusuporta sa akin. Natutunan ko rin na mahalin muli ang sarili ko at pahalagahan ang bawat araw na ibinibigay sa akin ng Diyos. Hanggang dito na lamang at maraming salamat po, Papa Dudut. God bless po and more power sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Abby. Salamat sa tapang mong ibahagi ang iyong kwento. Hindi lang ito kwento ng takot at kalungkutan kundi isa ring kwento ng lakas at pag-asa at muling pagbangon ng isang taong nalugmok. May pagkakataon talaga na kung minsan sa mararanasan natin ang mga bagay na parang hihilahin tayo pababa sa pinakailalim na parang imposible na tayong makaahon pa. Pero tandaan na sa kahit anumang sitwasyon, hindi tayo nag-iisa. Palagi may darating na pag-asa para makawala tayo sa sitwasyong yon at hindi imposibleng makabangon sa mga pagsubok kung hindi natin hahayaan ang ating sarili na malugmok na lamang. Ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, ito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal
Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po.